Hello everyone! Welcome to another vlog. Ay, meron akong ano dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Kasi ang alam ko lang kutsilyo, pero to hindi ko alam kung anong tawag. So, ang gagawin ko ngayon ay puputulin ko yung tinanim kong halaman. So, kasi yung bonggabilyang tinanim kong yun, ang dami-dami niya mga suli. Yung tumataas, dapat talaga ay binabawasan ko yung mga tumutubo para hindi gaanong malabong. Para, alam nyo na, maraming mga tinik ba ang tawag doon? Basta, yung bang matutusok ka sa ano. Guys, walang power ngayong umaga. Sobrang agang nawala ng power, 6 o'clock. Ayun guys, papakita ko sa inyo itong aking halaman. Ayan, nagsianuhan na yung bonggabilya ko, tumaas na. Ayan, ito puputulin ko. May mga nagwawalis sa daan guys. Ayan. So ganito yung ginagawa ko. Nara, itong sanga na to puputulin ko. Kailangan ay bitawan ko muna tong camera ko. Hindi ko alam kung saan ko lalagay, pero maghahanap ako ng pwesto. Dito na lang. Medyo malayo, pero okay na. Dito na lang sa taas. Yan. Ganito guys ang ginagawa ko. Nari, itong sanga na to. Pagputulin ko siya. Ay, itatabi ko tong mga to. Itong mga sanga. Gusto mong gamitin to? Pwede ba yan? Pwede. Kung akong hindi pa ano to. Susubukan ko to guys kung hindi siya mapurol. So ilalapag ko muna tong aking ano. Okay, so ganito. Try ko nga dito. Pwede. Aray ko. Ang sakit naman kasi. Ang sakit. Uy, lumaki na itong aking gabi. Tapos merong magnanakaw. Uy, effective. Mabili. Aray.
Ito yung ano, yung pinutol kong bonggabilya kanina. So, at least hindi na siya lumalagpas-lagpas kahit saan. So, marami ng sangang naputol. At kanina lang ay nag-harvest din ako nito. Hindi ko lang nabidyohan itong aking gabi. Hinarvest ko na at binalik ko lang ulit. So, ito yung na-harvest ko sa gabi. Ito yung mga bunga niya. Hindi siya ganun karami, pero marami-rami na rin. Diba? Ang dami kong nakuha. Pwede ng pansinigang or pang ilaga. Oh, naugasan ko na nga to eh. Pwede to? Oo, masarap yan. Yan, masarap daw to. So, yan, binalik ko. Di ko alam kung tutubo. Pero alam ko yung mga gabi, madaling tumubo. Okay ni naman. Ganyan, dyan na. Ito na yung nagbabasura. Oh, ganyan ito. Oo nga, ang ganda-ganda nga. Apoy yan eh. Ito. Ang ganda-ganda ng bulaklak. Kung amuyin ay amoy bawang. Ito na yung truck ng basura. So may mga dumadaan pang mga sasakyan. At yung sa amin, inaantay namin kunin nila. Bago kasi magagalon. Ang may galon lang yung bago. Amoy bawang. Basta huwag mong galawin. Ayan yung sa atin na. Ayun. Yung aking bonggabilya. Ito. Kung ano ko sa doon. Oo. Hinay-hinay sa sako. Ayan na, alis na. Nagbigay na ng sako, ay marumi. Napalitan ng mabaho. Oo nga, minsan mabango, minsan mabaho. Ang dumi naman, sobra. Balik mo na yan. Daming basura. Yun, konti lang ang laman. So, nag-aano mo ulit siya. Ayan, at wala nang basura. Sakto naman yung pagputol ko ng halaman at nadala na yung mga pinutol ko. Tinali namin para isang bagsakan na lang. Hindi po pala tayo kung hindi nakatali.
Oo, hindi nila kukunin yung mga dahon-dahon kung hindi mo tinali. Kasi nga, mahirapan sila. Kaya ako, tinali ko na agad. Para naman. Tsaka ako binawasan yung gabi. Kasi, sira-sira yung ibang mga dahon. Alam nyo minsan, guys, yung gabi ko na nakatanim dyan sa harapan, matagal ko nang tinanim. So, sa tagal ng pagkakatanim, parang natansya nung matanda na may mga laman na yan sa ilalim. So, ang ginawa niya, nasa loob kami ng bahay, kinukuhanan niya kahit hindi kanya, dumadaan lang siya. Akala naman nung kapitbahay naming nakakita ng hina-harvest niya yung gabi namin, akala naman niya yung nanay ko dahil nakatalikod. Hindi niya alam na ibang tao pala yung kumukuha. So, hindi niya napansin. Nakita ko na lang, yung gabi ko parang nakatagilid na, hindi na nakatayo. Binalik nila, kunwari binalik nila yung pagkakatanim niya. Pero halata naman. So wala na pala siyang laman sa loob. May mga natirang konti, pero siyempre yung maraming malalaking mga bunga niya ay kinuha. Natansya nila na may laman na talaga yun dahil ilang taon na. Tapos ang ginawa ko, yung mga natitirang suli, ay nilagay ko sa likod para doon na lang tumubo. Pero meron pa ring natirang tumubo na yun. Bakit kaya may mga taong gano'n, no? Hindi naman sila yung nagtanim, gusto nila sila yung nag-aani. Hindi pa kami tinirahan talaga, talagang inubos. Pag tinanim mo daw sa labas, pag-aari na nung lahat. Oo, kaya dapat pala kapag ka meron kang tanim sa harapan, bakuran mo nang hindi siya makapunta. O kaya maglagay ng CCTV nang nakikita. Kahit makita mo kung hindi mo namang kilala, wala ka ring habol, di ba? Yun lang, nakita lang yung mukha niya. Ang hirap ng ganun, yung inaasahan mong kukunin mo, kinuha ng iba. Ang totoo nun, ilang araw na yun na balak kong kunin. Kukunin ko na to, may laman na to. Naunahan pa ako? Grabe talaga. Ganun talaga, pag nagtanim ka daw sa labas. Oo, may nangingialam. Kaya dapat kung may tinatanim ka talaga, ay binabantayan mo. Regalo mo na lang yun. Regalo ko lahat. Diyos ko, ang tagal. Ilang taon mong hinantay yung bunga niya. Iba yung nag-ani. Iba yung nagtanim, iba rin yung nag-ani. Siyempre, ang laki-laki na nun, ang taba-taba. Tapos yung bunga niya, sobrang dami na. Grabe talaga. May mga tao talagang ganon, no guys? Hindi ko alam yan kung meron ng isang taon. Parang may isang taon na rin itong tumutubong ito. So, hindi ko alam kung may laman na yan o ilang taon bago magkalaman. Baka kunin na naman niya yun. Sana mahuli na namin. Sumasama ng loob ko noon yung talagang kinuha talaga. Yung buti pang hiningi na tapos sasabihin niya kasi kailangan ko ng pera, ganun. Para may benta ko, ganun. Pero yung basta na lang ninakaw, ang sakit-sakit sa loob mo. Mainit na. Sana lang. Sana lang daw. Sana lang malaki. Ay, may kasama sa'yo yun din. Yung ano niyan, si favorite pa muli. Normal step. Mahirap unutin ito. Oo, pinapalang talaga yan. Yung bayabas, hayaan naming lumaki ng magkabunga. Kasi yung bayabas ng kapitbahay, laging maraming bunga. Sana to mamunga rin ng marami. Nang may hina-harvest naman kami. Kasi masarap yung ano. Dati hindi ako kumakain ng bayabas dahil may sira yung ipin ko. Na dati meron akong kinain na bayabas. Nag-crack yung ipin ko. Tapos sa tagal-tagal ng pagka-crack, nasira. Sumakit ang ipin ko. Ay, gilagid ko pala. Tapos ayun, di ko na maano yung sakit niya, pinabunot ko na. Ang mahal pa ng singil, 750, grabe naman yun. Akala ko 350 lang sa kanya. Ay, mahal na ngayon ang pabunot.
Oo nga. Oh, tapos na. Awit na yung aking puwit. Paboran mo na yung pakanyang Kenyan. Na 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 na. Ano yan? Nanginginig yung tuhod ko. Ha? Ah, tinapay? Tapos ko sinta. Okay, tapos na si Dara. Pwede kong naliwan natin. Okay. Bye-bye. Okay ni naman. Diyan na. Ito na yung nagbabasura. Oo nga, ang ganda-ganda nga. Ako'y yan eh. Ito. Ang ganda-ganda ng bulaklak. Kung amuyin ay amoy bawang. Ito na yung truck ng basura. So may mga dumadaan pang mga sasakyan. At yung sa amin, inaantay namin kunin nila. Bago kasi magagalon. May galo lang yung bago. Amoy bawang. Basta huwag mong galawin. Ayan yung sa atin na. Ayun. Yung aking bonggabilya. Ito. Pangwad ako sa taglo. Oo. Hinay-hinay sa sako. Ayan na, alis na. Nagbigay na ng sako, ay tamarume. Napalitan ng mabaho. Oo nga, minsan mabango, minsan mabaho. Ang dumi naman, sobra. Balik mo na yan. Daming basura. Yan, konti lang ang laman. So, nag-aano mo ulit siya. Ayan, at wala nang basura. Sakto naman yung pagputol ko ng halaman at nadala na yung mga pinutol ko. Tinali namin para isang bagsakan na lang. Oo, hindi nila kukunin yung mga dahon-dahon kung hindi mo tinali.
Kasi nga mahirapan sila. Kaya ako tinali ko na agad. Para naman. Tsaka ako binawasan yung gabi. Kasi sira-sira yung ibang mga dahon. Alam nyo minsan guys, yung gabi ko na nakatanim dyan sa harapan, matagal ko nang tinanim. So sa tagal ng pagkakatanim, parang natansya nung matanda na may mga laman na yan sa ilalim. So ang ginawa niya, nasa loob kami ng bahay, kinukuhanan niya kahit hindi kanya, dumadaan lang siya. Akala naman nung kapitbahay naming nakakita ng hina-harvest niya yung gabi namin. Akala naman niya yung nanay ko dahil nakatalikod. Hindi niya alam na ibang tao pala yung kumukuha. So hindi niya napansin. Nakita ko na lang yung gabi ko parang nakatagilid na, hindi na nakatayo. Binalik nila, kunwari binalik nila yung pagkakatanim niya. Pero halata naman. So wala na pala siyang laman sa loob. May mga natirang konti, pero siyempre yung maraming malalaking mga bunga niya ay kinuha. Natansya nila na may laman na talaga yun dahil ilang taon na. Tapos ang ginawa ko, yung mga natitirang suli ay nilagay ko sa likod para doon na lang tumubo. Pero meron pa ring natirang tumubo na yun. Bakit kaya may mga taong gano'n? No? Hindi naman sila yung nagtanim. Gusto nila sila yung nag-aani. Hindi pa kami tinirhan talaga. Talagang inubos. Kung tinanim mo daw sa labas, pag-aari na nung lahat. Oo, kaya dapat pala kapag meron kang tanim sa harapan, bakuran mo nang hindi siya makapunta. O kaya maglagay ng CCTV nang nakikita. Kahit makita mo kung hindi mo namang kilala, wala ka ring habol, di ba? Yun lang, nakita lang yung mukha niya. Ang hirap ng ganun, yung inaasahan mong kukunin mo, kinuha ng iba. Ang totoo nun, ilang araw na yun na balak kong kunin. Kukunin ko na to, may laman na to. Naunahan pa ako? Grabe talaga. Ganun talaga, pag nagtanim ka daw sa labas. Oo, may nangingialam. Kaya dapat kung may tinatanim ka talaga, ay binabantayan mo. Regalo mo na lang yun. Regalo ko lahat. Diyos ko, ang tagal, ilang taon mong hinantay yung bunga niya. Iba yung nag-ani. Iba yung nagtanim, iba rin yung nag-ani. Siyempre, ang laki-laki na nun, ang taba-taba. Tapos yung bunga niya, sobrang dami na. Grabe talaga. May mga tao talagang ganon, no guys? Hindi ko alam yan kung ito, kung meron ng isang taon. Parang may isang taon na rin itong tumutubong ito. So, hindi ko alam kung may laman na yan o ilang taon bago magkalaman. Baka kunin na naman niya yun. Sana mahuli na namin. Sumasama ng loob ko noon yung talagang kinuha talaga. Yung buti pang hiningi na tapos sasabihin niya kasi kailangan ko ng pera, ganun. Para may benta ko, ganun. Pero yung basta na lang ninakaw, ang sakit-sakit sa loob mo. Mainit na. Sana lang daw. Ay, may kasama sa iyo yun din. Yung ano niyan, si favorite pa muli ate kan. Normal step. Oo, pinapalang talaga yan. Yung bayabas, hayaan naming lumaki ng magkabunga. Kasi yung bayabas ng kapitbahay, laging maraming bunga. Sana to mamunga rin ng marami. Nang may hina-harvest naman kami. Kasi masarap yung ano. Dati hindi ako kumakain ng bayabas dahil may sira yung ipin ko. Na dati meron akong kinain na bayabas. Nag-crack yung ipin ko. Tapos sa tagal-tagal ng pagka-crack, nasira. Sumakit ang ipin ko. Ay, gilagid ko pala. Tapos ayun, di ko na maano yung sakit niya, pinabunot ko na. Ang mahal pa ng singil. 750. Grabe naman yun. Akala ko 350 lang sa kanya. Ay, mahal na ngayon ang pabunot. Oo nga.
Oh, tapos na. Awit na yung aking puwit. Paboran mo na yung pakanyang Kenyan. Na 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 na. Ano yan? Nanginginig yung tuhod ko. Ha? Ah, tinapay? Hapo to ko sinta. Okay, tapos na si Dara. Okay. Bye-bye. Okay ni naman. Diyan na, diyan na. Ito na yung magbabasura. Oh, ganda nito. Oo nga, ang ganda-ganda nga. Ang puwi niyan eh. Ito. Ang ganda-ganda ng bulaklak. Kung amuyin ay amoy bawang. Ito na yung truck ng basura. So may mga dumadaan pang mga sasakyan. At yung sa amin, inaantay namin kunin nila. Bago kasi magagalon. Sa may galon lang yung bago. Amoy bawang. Basta huwag mong galawin. Ayan yung sa atin na. Ayun. Yung aking bonggabilya. Ito. Ano to? Ang tungod ako sa group. Oo. Hinay-hinay sa sako. Ayan na, alis na. Nagbigay na ng sako, ay marumi. Napalitan ng mabaho. Oo nga, minsan mabango, minsan mabaho. Ang dumi naman, sobra. Balik mo na yan. Daming basura. Yun, konti lang ang laman. So, nag-aano mo ulit siya. Ayan, at wala nang basura. Sakto naman yung pagputol ko ng halaman at nadala na yung mga pinutol ko. Tinali namin para isang bagsakan na lang. Hindi po pala kahit po hindi nakakaya. Oo, hindi nila kukunin yung mga dahon-dahon kung hindi mo tinali. Kasi nga mahirapan sila. Kaya ako tinali ko na agad. Para naman. Tsaka ako binawasan yung gabi.
Kasi sira-sira yung ibang mga dahon. Alam nyo minsan guys, yung gabi ko na nakatanim dyan sa harapan, matagal ko nang tinanim. So sa tagal ng pagkakatanim, parang natansya nung matanda na may mga laman na yan sa ilalim. So ang ginawa niya, nasa loob kami ng bahay, kinukuhanan niya kahit hindi kanya, dumadaan lang siya. Akala naman nung kapitbahay naming nakakita ng hina-harvest niya yung gabi namin, akala naman niya yung nanay ko dahil nakatalikod. Hindi niya alam na ibang tao pala yung kumukuha. So hindi niya napansin. Nakita ko na lang yung gabi ko parang nakatagilid na, hindi na nakatayo. Binalik nila, kunwari binalik nila yung pagkakatanim niya. Pero halata naman. So wala na pala siyang laman sa loob. May mga natirang konti, pero siyempre yung maraming malalaking mga bunga niya ay kinuha. Natansya nila na may laman na talaga yun dahil ilang taon na. Tapos ang ginawa ko, yung mga natitirang suli ay nilagay ko sa likod para doon na lang tumubo. Pero meron pa ring natirang tumubo na yun. Bakit kaya may mga taong gano'n? No? Hindi naman sila yung nagtanim. Gusto nila sila yung nag-aani. Hindi pa kami tinirahan talaga. Talagang inubos. Pag tinanim mo daw sa labas, pag-aari na nung lahat. Oo, kaya dapat pala kapag meron kang tanim sa harapan, bakuran mo nang hindi siya makapunta. O kaya maglagay ng CCTV nang nakikita. Kahit makita mo kung hindi mo namang kilala, wala ka ring habol, di ba? Yun lang, nakita lang yung mukha niya. Ang hirap ng ganun, yung inaasahan mong kukunin mo, kinuha ng iba. Ang totoo nun, ilang araw na yun na balak kong kunin. Kukunin ko na to, may laman na to. Naunahan pa ako? Grabe talaga. Ganun talaga, pag nagtanim ka daw sa labas. Oo, may nangingialam. Kaya dapat kung may tinatanim ka talaga, ay binabantayan mo. Regalo mo na lang yun. Regalo ko lahat. Diyos ko, ang tagal. Ilang taon mong hinantay yung bunga niya. Iba yung nag-ani. Iba yung nagtanim, iba rin yung nag-ani. Siyempre, ang laki-laki na nun, ang taba-taba. Tapos yung bunga niya, sobrang dami na. Grabe talaga. May mga tao talagang ganon, no guys? Hindi ko alam yan kung ito, kung meron ng isang taon. Parang may isang taon na rin itong tumutubong ito. So, hindi ko alam kung may laman na yan o ilang taon bago magkalaman. Baka kunin na naman niya yun. Sana mahuli na namin. Sumasama ng loob ko nun, yung talagang kinuha talaga, yung buti pang hiningi na, tapos sasabihin niya, kasi kailangan ko ng pera, ganun, para may benta ko, ganun. Pero yung basta na lang ninakaw, ang sakit-sakit sa loob mo. Mainit na. Sana lang. Sana lang daw. Sanang malaki. Ay, may kasama sa iyo yun din. Yung ano niyan, chingka. Si favorite paborito ka niya. Normal step. Mahirap unutin ito. Oo, pinapalang talaga yan. Na lang. Yung bayabas, hayaan naming lumaki ng magkabunga. Kasi yung bayabas ng kapitbahay, laging maraming bunga. Sana to mamunga rin ng marami. Nang may hina-harvest naman kami. Kasi masarap yung ano. Dati hindi ako kumakain ng bayabas dahil may sira yung ipin ko. Na dati meron akong kinain na bayabas. Nag-crack yung ipin ko. Tapos sa tagal-tagal ng pagka-crack, nasira. Sumakit ang ipin ko. Ay, gilagid ko pala. Tapos ayun, di ko na maano yung sakit niya, pinabunot ko na. Ang mahal pa ng singil, 750, grabe naman yun. Akala ko 350 lang sa kanya. Ay, mahal na ngayon ang pabulunod. Oo nga. Oh, tapos na. Ngawit na yung aking puwit. Paboran mo na yung pa kanyang Kenyan.
Ano yan? Nanginginig yung tuhod ko. Ha? Ah, tinapay? Tapos ko sinta. Okay, tapos na si Dara. Wait ko na iwan natin. Okay. Bye-bye.